Nakumpiska ng pulisya ang 1.5 million pesos na halaga ng mga umano'y iligal na paputok sa Tanawan City, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Arestado sa entrapment operation ng Police Regional Office Calabarzon Intelligence Division ang 30 anyos na si Daryl Macaya matapos mahuling nagbebenta at gumagawa ng iba't ibang klase ng iligal na paputok sa isang bahay sa barangay Ambulong, Tanawan City, Batangas. Nakumpiska ng pulisya ang ilang rolyo ng tinatawag na sawa, kahon-kahong whistle, cone at candle bombs at mga kuwitis. Nakumpiska rin ng otoridad ang tinatawag na Goodbye Hamas na isa umano sa pinakamalakas na paputok na ibinebenta ng suspect na mas malakas pa umano ang pagsabog kaysa sa granada. Ayon sa pulisya, aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na paputok. At ang nakababahala nito ay kung bibili ka doon sa lugar ngayon, ay pwede kang mag-testing para masigurado mo na talagang maganda yung paputok na ibinibinta niya. Kaya nababahala na yung mga kapitbahay niya doon kasi lantaran nga kung halimbawa magbinta siya at pwede kang mag-testing doon para makainggan yun ng mga customer. Nasa kustodiya na ng Tanawan City Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o ang pagbabawal sa pagbebenta at paggawa ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices. Matagal na umano itong gawain ng suspect at napag-alamang kabilang din siya sa mga malalaking distributor ng mga iligal na paputok sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon. Dinala na rin sa regional headquarters ng PNP ang mga nakumpiskang iligal na paputok para sa tamang disposisyon. Huwag po kayong tumangkilik dito sa mga illegal na paputok. Itong mga nahuli natin dito ay mga pinagbawal dito. Ito po ay nakakamatay, nakakaputol po ng daliri at kamay. Kaya iwasan niyo po ito. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang nahuling suspect. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.